True Power 7 pays tribute to your own 7 powers that help shape and refresh the world. Happy Mother's Day! Nagbabalik pa unang balita, mga igan, isang barangay tanod sa Santa Ana, Maynila, maswerteng nakaligtas matapos paputokan ng sumpak. Ang itinuturong suspect, isang menor de edad. Narito ang exclusive report ni JP Soriano. Arestado ang 15 anyos sa binatilyong ito matapos sumanong barilin ng isang tanod sa Santa Ana, Maynila gamit ang isang sumpak. Ang biktima na swerteng di tinamaan, kabado pa rin habang ikinukwento kung paanong muntik na siyang mapahamak. Ikinasa yung penggal, pinaputok. Kaya ako yung nasa medyo nagkaan sa kanya, hindi may L300, nakaka-over ako. Sabi ng tanod, inaawat lang daw niya ang binatilyo na nooy hinahabol ng isang menor de edad umanong kaaway. Di naman muhin tayo nagbinaril ka eh. Sino dapat? Sino bata yung binaril ko? Alam mo bang bawal yung pagbaril? Bakit mo ginawa? Gigigil lang bumaril eh. Kahit tanod ka pa, ganun lang. Tapos bigla na siya nagpaputok. Nakakabahala po yung ganun kasi masyadong bata siya para magkaroon ng mentalidad na parang may instinct siya na hindi maganda. Target kayo ng MPD Station 6 na tukuyin ang mga lugar ng bentahan at pagawaan ng mga sumpak. Hindi na inireklamo ng tanod ng suspect pero ito turn over siya sa DSWD. Noong 2010, umabot sa mahigit 20 ang kasong kinasakutan ng mga menor de edad sa Maynila pa lang. Kaya paalala lang po di siya sa mga magulang, gabayan ng mga anak nang di sila masangkot sa gulo. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Ang pasang kamao Manny Pacquiao nasa Las Vegas na para sa laban nila ni Sugar Shane Mosley sa darating na linggo. Bagamat bilib sa kakayahan ng kanyang alaga, isang hamon ang iniwan ni Coach Freddie Roach kay Pacman. Mula sa Las Vegas, narito ang report ni James Velasquez. Napakasayang bumalik ulit dito. Matagal-tagal na panahon din na hindi ako nakalumaban dito. Excited na binalikan ni Manny Pacquiao ang lugar kung saan nasaksiyan ng buong mundo ang kanyang bagsik at gilas sa ring. Ang Las Vegas kung saan 11 beses siyang lumaban, 9 na beses na nanalo at 7 beses naka-knockout. Nauna dumating si Pacman kaysa sa masasagupang si Sugar Shane Mosley para sa WBO Welterweight Championship belt, kaya nakapag-relax pa ang pambansa kamao sa kanyang luxury suite. Nakapag-bilyar pa nga siya. Pati sa diet, timeout muna siya sa Jeddah at kumain ng nilagang baka at bistek. Gayunman, tuloy ang panata ni Pacquiao at ang asawa si Jinky na magdasal ng rosaryo tuwing gabi sa huling linggo ng laban. Importante yung pagdadasal, yung 9 days before the fight. Powerful ang prayer, diba? So, siya lang yung makakatulong kay Manny sa lahat ng laban. Di rin kasi biro ang makakalaban niya si Shane Mosley na ni Minsay hindi pa na-knockout sa ring. Kaya naman kahit nung nasa Los Angeles pa sila, pasimple nang hinamon ni Coach Freddie Roach si Pacman na maging unang makakapagpatulog kay Mosley. Mainly going out there, knocking this guy out, being the first person to knock him out will be like the icing on the cake for me, and that's what I want to see. We're proving that we can do something that the other guy couldn't do, and we know who the other guy is. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Pananalasa ng buhawi sa New Zealand, kuhang-kuha sa video. Kitang-kita po sa amateur video na ito ang pagtama ng malakas na buhawi sa lungsod ng Auckland. Nagliparan ang bubong at iba pang debris. Ilang bahay, gusali at mga sasakyan ang nawasak matapos madaanan ng buhawi. Isa ang patay habang 12 ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, 20 buhawi ang karaniwang tumatama sa New Zealand kada taon, pero kalimitan daw ay mahihina lamang. Babala mga kapuso, huwag niyo pong gagayahin ang susunod naming ipapalabas. Isang empleyado ng clothing company sa China, kinaaliwan dahil todo indak habang namamlansya. Misulang nagtatanghal si Liu Qiang sa kanyang pagsasayaw habang nagpaplansya ng mga pantalon. Dinevelop daw niya ang kakaibang paraan na ito dahil nainip siya sa paulit-ulit na trabaho. Delikado ang routine na ginagawa ni Liu, lalo pat may init na 200 degrees Celsius ang ginagamit niyang plansya.
Hindi raw malilimutan ng Pilipinang dating tagapag-alaga ni Prince William na si Lily Picho ang kanyang karanasan sa pagdalo sa royal wedding. Kwento po ni Lily, niyakap daw siya ni Prince William at personal pang ipinakilala sa asawang si Catherine, Duchess of Cambridge. Narito ang report ni Connie Sison. Perfect. Ayan. Excited si Lily Picho na ipinakita sa amin ang isinuot niya sa kasal ni na Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge. Even William, said to me, I like your dress. And oh, thank you, William. Nakakuha niya na appreciate yung suot ko. Kwento ni Lily, magkahalong saya at lungkot ang naramdaman niya pagdating sa Westminster Abbey. Nakikita niyo ngayon na nakapangasawa na siya ng isang commoner, tapos ngayon Duchess na. Ano bang pakiramdam niyo? Para kayong nanay na niya, di ba? Oo nga. Yung una nga, yung sabi ko sa kanya, para bang ayaw ko siya mag-asawa. For me, para mag-ayaw ko sa para mayroon akong jealous dyan para sa kay Mami, kay Princess Diana. I just want them to be single. Na I don't want to get married sa kanya kasi yun ang palagi ko makonsa kasi sabi ko naman baka mag-iba ng kanyang ugali. 2 taong gulang pa lang si Prince William, si Lily na ang naatasang mag-alaga sa kanya nang yumaong si Lady Diana. Kaya naman, itinuring na raw niyang parang anak ang prinsipe. Naging emosyonal pa si Lily na mapag-usapan si Princess Diana. If Princess Diana is only here, it won't be like this. Yun lang. Napaiyak ako doon. Sabi pa nga kami. Sabi ko lang, I just imagine that Princess Diana is sitting there. One of the chair there. I really miss Princess. I really miss Princess Diana. I really miss her. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ko malimutan Princess Diana kasi she's very precious to me. Mahal, mabait, magalang, at saka enjoyable ako sa kanila. Ang larawang ito ni Lady Diana ang isa sa pinapahalagahan ni Lily sa buhay. Huling litrato raw kasi ito na naibigay sa kanya mismo ni Lady Diana bago ito pumanaw. Sa ngayon ayon kay Lily, nagsisilbing buhay si Diana para sa kanya sa katauhan ni Prince William. Di raw niya malilimutan ang naging tagpo nila ng prinsipe sa Clarence House matapos ang kasal. Lumabas sa skotse, nakalira kami ton, nakita ko ni William. Pagkita sa kulit, tinuro oh, it's Lily. Tinuro ako ng ganyan, na-surprise ako. At I don't expect, kasi ang dami namin nakahilira doon, not only me. They came beside me and then nag-kisses akin. Sino po nag-kisses? Si William, nag-William at saka si dalawa sila. Then pagkatayo doon, yubakap ako sa kanya. 101. Batid ni Lily na maaring matagalan muli bago niya makita ang dating alaga. Pero para sa kanya, sapat na ang ipinakita ni Prince William na respeto at pagpapahalaga sa kanya nang imbitahan siya sa pinakaimportanteng araw sa buhay ng prinsipe. Para sa unang balita, Connie Sison reporting. Ang latest sa showbiz, ihatid na po sa ating morning kachikang si Luwan D. Luwan. Salamat Igan, pinatawan ng isang buwang suspension ng MTRCB ang programang Willing Willy ng TV5. Sinabi naman ng abogado ng host na si Willie Revillame na maaari raw nilang iapela ang desisyon ng MTRCB. Narito ang report ni Nelson Canlas. They admitted that there were lapses in the supervision of their audition in the broadcast. Whatever was broadcast was definitely violative of Section 3C of PD 1986, which is the MTRCB Charter. Yan, ayon sa MTRCB ang dahilan kung bakit nila pinatawan ng isang buwang suspensyon ang programang Willing Willy ng TV5, kaugnay sa pagpapalabas nito ng malambaksyo dancer na pagsasayaw ng isang